Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pasensya na po kayo kung na-late ang ating second reading of the day today. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Alam ko po marami nang nagme-message sa inyo ng second reading, but sorry po at ako po ay lumabas. Kaya hindi ko po kayo nabigyan agad ng second reading of the day. Okay? Palasahin ko lang po mabuti ang ating mga baraha. Bago po tayo mamili ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tapos ito naman po isang nating baraha. Babalasahin lang po natin. Huwag niyo po i-skip to dahil dito tayo kumukuha ng energy para po sa inyong mga nanonood ng general reading of the day. Yan. Para po sa mga gusto magpa-private reading or personal reading through video call, you may message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontak. That's my only official and legit FB account po. Yan. And please, no skipping of ads po mga kapatid. Okay. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, we're done. Pagsasamahin na lang po natin ang sani-puwersa ng mga baraha at makikita na po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Naiisip po ng person nyo ngayon yung mga happy memories nyo po. Happy memories, nag-heal po siya. Ayan o, happy memories, healing. Naiisip po ng person nyo yung happy memories nyo po together. As a matter of fact, nasa isip niya po ang mga alaala nyo sa ngayon. Hindi ka po nawawala sa isipan ng taong to at masaya po siyang gawin kahit ano po ang ginagawa niya. Hindi po nawawala yung ngiti niya kapag naaalala ka po niya. Okay. Meron pong tao or maybe the current person po ng person nyo po ngayon is natatakot po siya sa suffering, natatakot po siya, fear of suffering and this disaster na ina-avoid niya lang po. Maybe nafi-feel po ng person nyo ngayon, ng person nyo ngayon o yung inyong third party, na meron po siyang takot na pwede na pong mawala sa kanya anytime. Ina-avoid niya lang po yung realidad. Kasi po, nag-sink in po sa person nyo ngayon yung happy memories nyo together. So, ang nakikita ko po dito is ano ba ang samahang meron po sila ngayon. Meron po ditong fear of suffering and disaster na ina-avoid niya lang po. The Tower in reverse po kasi ito, So, ina-avoid niya lang po o ina-avoid niya talaga yung pakiramdam na pwede na po silang mapunta sa wala.
Ay nako, ayan po ang baraha, failure and defeat, pagkatalo, no? Yan po yung kinakatakutan nitong third party nyo, na maramdaman niya po na totally yung pagkatalo po sa pakiramdam niya, no? Kasi ngayon pa lang po nakakaramdam po siya na may something, na may pagkatalo pong nagaganap, no? Lahat po ay ginawa niya na, pero may nakikita po ako ditong failure, no? May nakikita po ako ditong failure or defeat, pagkatalo ng inyong kalaban, ano? While you are, meron ka pong fulfillment and harmony right at this very moment. You feel victorious po, no? Samantalang kabaliktaran po yung pakiramdam ng isa, no? Yung isa po ay nararamdaman niya po talaga na there is something wrong. May failure, may defeat, samantalang ikaw meron kang fulfillment, happiness, and harmony. This is the world, no? Yan po ang lumalabas. So, ang samahan po na meron sila ngayon ay puno ng takot sa third party nyo, because nararamdaman niya po unti-unti, no? Kaya lang po ma-pride ang taong ito, no? Excess pride, punishment. Ayan, no? Talaga pong nararamdaman niya na somehow ay pinaparusahan siya or something, pero meron pa rin po siyang pride, no? Na hindi po ito basta-basta lang tatanggap ng pagkatalo, no? May pride po ito, at pwede pong mayabang pa rin po ito, no? Parang sa nakikita ko po talaga ngayon ay kahit ramdam niya na po yung pagkatalo niya, ay dinidedma pa rin po niya ito until such time na talagang magwala po ang dalawang ito. Oh my God. Yung third party niyo po ngayon is somehow may frustrations na nararamdaman. Frustrated po ang taong ito sa mga oras na to. Nafe-feel niya po that there is something going on na hindi niya po ma-explain kung ano, no? Alam niya po, or hindi ma-explain, or alam niya na po, iniiwasan na lang po niya itong mapag-usapan. Iniiwasan niya po kasi natatakot nga po siya sa magiging resulta o sa pwede niyang malaman. Wala po itong matanungan, no, tungkol sa anuman ang nangyari or anuman ang mga pakiramdam ng person niya o person nyo, no. Wala po siyang matsikahan, or wala po itong matanong kung may alam or something, because tahimik ko lang po ito sa nakikita ko. Pa-istok-istok lang po ito sa Facebook. Yan o, nag-i-istok-istok po ito sa Facebook, and somehow nafe-feel ko po yung energy niya, nang naglalamig yung kamay ko. Ano ko po saglit lang. So yun, gusto ko lang po maramdaman yung init ng kandila. Okay? Nagkaroon po kayo ng ultimate clarity. Nagkaroon po ng logical thinking sa inyo between you and your partner. Pwede po yung partner nyo po ay nagkaroon ng kalinawan ng isipan. Maybe gulong-gulo po ito, 'di ba, sa mga ating mga previous na readings. Gulong-gulo po ang person nyo to the point na hindi po niya alam ang gagawin niya. The good news is nagkaroon po siya ng clarity, no? Nalaman niya po na hindi po lahat ng sinisi niya sa iyo ay totoo, no? At sa nakikita ko po dito is part of him or her ay nakarelate po sa sinasabi mo. Maybe because meron na po ako nakikita ditong logical thinking, ultimate clarity. So baka po sa nakikita ko po dito ay natuto po siyang makinig, no? Or natuto siyang ma-realize yung kung ano man po yung mali sa kanya. Though yung person na to is hindi masyadong feeling nyo ma-effort, lack of initiative, the hangman, lack of initiative, pero guni-guni mo lang po yun. Why? Because dito po sa nakikita ko ay nag-effort naman po siya, hindi lang po sa paraan na ine-expect mo. Disconnected kasi kayo for how many years or how many months? Disconnected po kayo sa isa't isa, kaya nanibago po kayo sa isa't isa. Pero somehow, no,
para dun sa hindi pa po nagkakaroon talaga ng communication at all, disconnected po yung tao, wala kayong communication at all, pero no, nako-call niyo po yung soul's connection nyo sa isa't isa. Wow, there's growth here, no? Looking ahead, nag-iisip po ang person nyo, what is your goal? What is your plan in the next few months or years? Ayan po, oh, looking ahead, there's growth, no? Talagang nag-iisip po itong taong to at talagang gusto niya po, no, na magkaroon kayo ng plano sa buhay nyo, o looking ahead, looking forward po siya sa mga mangyayari sa inyo, and he or she has high hopes po for this sa second time around. Ayan po ang nangyayari sa kanila ni Chabelitan Palaka or ni Shokoy. There's tension, imbalance, nagkaroon ng imbalance sa samahan na meron sila at panay tension and broken communication. So maybe yung person nyo po ngayon hindi ito pinagkakausap, kasi pagka nag-usap sila nagkakaroon lang ng tension because yung person nyo naiirita siya dahil nga ikaw naiisip niya, pero yung person niya naman o yung third party naiirita kasi alam niya na merong nangyayaring hindi niya po ma-explain, no? Hindi niya po ma-explain, naiirita rin siya. Somehow your person really wants to move on from this situation. Gusto niya na po talagang, meron po ako nakikita dito na gusto niyang makawala sa sitwasyon na meron siya ngayon. Leaving behind, walking away, moving on from this kind of situation. No? Dati po kasi nagkaroon siya ng duda sa'yo. Hindi nagtiwala. There's lack of self-awareness. Kahit po sa sarili niya, hindi rin siya nagtiwala. Kahit po sa sarili niya, hindi po siya, hindi ka po niya napaglaban. Why? Kasi may doubts po akong nakikita dito. Judgment in reverse po kasi. No? There's lack of self-awareness. Hindi niya po mismo alam kung ano po ang gusto niya sa buhay niya. Kaya kayo po nagka-leche-leche. At kaya po sabi ko nga po to, na push po itong magkaroon ng third party because hindi niya po alam kung ano po ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kahit po siya ay litong-lito rin, no? But now na nakapag-rest siya, nakapagbakasyon, or nakapag-isip-isip po siya, there's rest, there's restoration and contemplation. Nakapag-isip-isip po siya, naging malinaw po ang lahat sa kanya. Nakapag-isip po siya, kaya po siya nagkaroon ng logical thinking and clarity sa isipan niya po, no? Naging masaya po siya ulit, nabuhay po ang puso nito. Pag naaalala ka po niya, nung nagkaroon po siya ng clarity, nagkaroon po siya ng courage and determination na baka pwede po siyang sumaya ulit, na baka po meron pa pong second chance sa inyo at pagbibigyan mo po siya. Alam mo po yung taong to, because of this, no, meron po siyang fear of rejection, no, pero unti-unti po nawawala po yung fear of rejection niya, no, pero sa totoo lang po, ito pong taong to ay takot na takot po sa rejection. Iniisip niya lang po kung paano kayo mabubuhay, kung paano po ang mga susunod na plano nyo, kung ano po ang mga may inherit nyo sa isa na tulungan. Ayan, o, pero lagi pong may mag-i-stock sa inyong dalawa. Ha? Lagi pong nakabantay ang ibang tao sa inyong dalawa. Alam mo po, hindi naman po siya nakamove on sa'yo. There's this intuition and unconsciously po, mahal ka po. Diba yan ang lagi ko sinasabi sa inyo every day, na at the back of his or her mind ay naiisip ka pa po niya at hindi po siya nawawala sa isipan. Hindi ka po nawawala din sa isipan niya. Actually, namahay ka na po sa utak nitong taong ito. At ngayon po, there's clarity, nagkaroon siya ng logical thinking, kaya may pag-asa pa daw siyang sumaya. There was a time na, for your last card, difficult decision, nahirapan po siyang magdesisyon
kung ano po ang gusto niya mangyari sa inyo. Nahirapan po siya, parang sumuko na siya, hindi niya na po alam kung anong desisyon ang gagawin niya sa inyo. Pero ayan no, ngayon po na nagkaroon siya ng clarity at nagkaroon siya ng logical thinking, nag-iisip na po siya ng growth and looking ahead po siya sa inyong dalawa, sa future ninyong dalawa for whatever reason yan. Tandaan nyo po, everything happens for a reason. Hindi po yan mangyayari sa inyo. Maybe the two of you needs time and space away from each other para ma-realize nyo po yung value at worth ng isa't isa. So, pag nagkabalikan kayo or nakapag-usap kayo, meron pa akong mga nararamdaman na nagmumura ngayon sa mga oras na to, sa mga pinagsasabi ko dahil po, yung iba sa inyo ayaw na talagang bumalik. Kung ayaw nyo pong bumalik, it's okay. Naiintindihan ko po kayo. Pero nararamdaman ko po sa energy na maraming nagre-react. Ilagay nyo na lang po yan sa comment section. Please like and comment down below para po sa mga reactions nyo. No? So, yan po. That's it for our second sorry, hindi ko nasulat yung title. That's it for our second reading of the day. Anong klaseng relasyon ang meron sila ngayon? Nagkaroon po ng imbalance and tension, ano? At naramdaman po ng third party nyo na there is something talaga na hindi niya po ma-explain between the two of you. Okay, so that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below at para makita po natin ang reaction nyo. And for those of you who would like to have a private reading with me, sabi ko nga po kanina, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y, Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak, okay? And for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really love that and appreciate that from the bottom of my heart. Para po sa lahat ng aking mga Lady Elena, solid and ever loyal friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. At ang lagi ko pong paalala sa inyo ay life is so short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Itatry ko po kung kaya ko pa po mag third reading kasi medyo antok na pa po ako. At hindi pa po ako nakakapahinga dahil nag-resume po ako kanina umaga ng private readings. Nung pagka-uwi ko po. Ayan. So, maraming po salamat. And dun sa hindi pa po na-reading kanina, bukas po ay magkikita-kita tayo. Dun po sa mga hindi ko na, dahil delayed yung pagka-uwi ko kanina. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. And I will all see you again on my next reading. It may be later or tomorrow na po ng umaga. Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless you all. And wag po kayong malulungkot. Have a happy heart. Always choose to have a happy heart. Okay, God bless you po. Bye!